Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez from Masigari Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of December 18 hanggang December 24 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat nakaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, leg, nag-uumapaw, na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap? So guys, paano natin tutunghayan at paano natin nabubulabugin ang buong pagkataon nyo ngayong linggong to, no? Ano kayang masasagap sa iyo ng energy na to? So let's see. Angel Spirit, please give me information po. A Three of Swords in reverse. So this is something recovery. Pasabag. Makaka-recover ka na sa lahat ng sakit, paghihirap, pigati, kung ano man yung mga bagay na nagbigay sa'yo ng kirot. Ganun. Maaaring mapahawi ng kaligayahan. This is something the Eight of Wands. Something of fast communication and fast movement, no? Maaaring makatanggap ka ng messages, phone call, or maaaring bumalik yung taong nagbigay ng pasakit at sakit sa'yo. No, ito yata yung kumbaga, bumabalik siya dahil na-realize niya na ikaw pala yung magiging kaligayahan niya. Oy, talaga ba? And there's something happiness here. And because this is something the Six of Pentacles, giving, receiving something by the universe. Ito na yung pagtuloy-tuloy ng nabiyaya, no? Na pag-ulan talaga. No, this is something financial windfall and the two of course with a partnership. So talagang inilalatag talaga dito na magkakaroon ng give and take. So this is something, a balanced situation, a balanced relationship, and of course a balanced finances. And the King of Pentacles, just being a practical and of course logic pagdating sa finances, and of course maging secure ka lang sa mga pinaghirapan mo. So let's see. Additional messages with the Three of Swords in reverse. So reference with the Four of Wands, something celebration. No, unti-unti ka na makakaranas sa celebration. There's something wedding there at the same time. Now, may wedding dito, proposal, and this is a death card with the Eight of Wands. So, this is something of fast communication, travel, and this is something information with something, changes. No, this is at the end of the approaches, cycles, na maaring, kumbaga nagbigay talaga ng mga sakit-sakit eksena, ganon. Kumbaga sinaktan ka, niloko ka, tinraidor ka, no, pinaglaruan ka, this is the end of that. No, maaaring tinapos na din. The Ten of Cups represent the Three of Wands. This is a waiting for a ship or waiting for a soul. Ito yung hinintay mong resulta. No? Kumbaga ito na yung panahon na maaaring ibalik ang kilig at ibalik ang pag-ibig. So this is the Six of Pentacles represent with the Ace of Swords with the breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. No? Maaaring ito na yung panahon at pagkakataon para ibalik na sa'yo kung ano man yung mga bagay na dapat ay natamo mo. There's a seven of Wands by you are being protected. Or there is something protection with your love life. So see, ngayon protektado na. This is the King of Pentacles, represent what? There's the Three of Pentacles with the collaborations, no? No, pagdating sa finances, no, kailangan mo makipag-coordinate. No, there is something collaborations ng maayos. No, there is something communication is the key, no? What is the Three of Swords in reverse? Because the Four of Wands represent with the High Priestess. So this is something unexpected shift, no? May mga biglaang pagbabago na magaganap sa buhay mo na hindi mo kaakalain na eto na parang nabunutan ka ng tinik sa dibdib na, oh, this is it, thank you Lord, ganon. What is the Eight of Wands? Because the Death card represent with the King of Swords, just being a wise and being intelligent, no? Maging matalino ka sa lahat ng action na gagawin mo. Dahil tatapusin na ang mga bagay na hinintay mo. This is something, past communication and past movement, no? Ang pagbilis-bilis ng daloy. This is the Ten of Cups, because the Three of Wands represent with the Five of Swords. So, nagkakaroon na self-sabotage with your action. Mag-ingat ka hanggat hindi pa dumating isang bagay, wag na wag mong pangungunahan, no?
Maghinay ka sa lahat ng salita, sa lahat ng gagawin mong action dahil masisira mo ang eksena. What is the Six of Pentacles and the Ace of Swords? Represent the Page of Swords, being curiosity. Na kailangan marunong tayo magtanong at tumanggap ng kaalaman ng mga bagay na malalaman mo pa. No? Parang ibig sabihin dito, wag mong pangungunahan, wag kang masyadong ano dito, parang gano'n. Parang kailangan marunong ka muna tumanggap ng mga impormasyon. No, ikaw yung nagbibigay, dead ka muna, tahimik ka muna, kalmado ka lang muna, huwag ka magiging aggressive, gano'n. Kumbaga, tumanggap ka lang ng tumanggap ng mga information sa ibang tao. This is something that Two of Cups because the Seven of Wands represents the Nine of Pentacles for financial windfall. May pag-ulan talaga ng biyaya, may goodness, that you are being protected with a partnership. Ano pa yung eksena? Ibig sabihin dito may pag-ulan din ng pera. Ganon. Maaari ito ng pag-ulan ng kasaganahan na matagal mo lang inaantay at inaasam-asam. The King of Pentacles represents the Three of Pentacles, represent one. This is the Six of Wands for the victory is yours. Talagang magtatagumpay ka, no? Kahit sa larangan ng finances, trabaho, negosyo, hanap buhay. This is something that become a successful person. Now, what is, kumbaga, being revenge is being successful. What is the outcome of this? Ang pinaka-outcome is that justice will be served. Hustisya, diba? Makukuha mo kung naman yung mga bagay na deserve mo. This is something a positive outlook and positive outcome. And this is a Queen of Pentacles, just being practical and good sense pagdating sa entrepreneur. Dapat alam mo sa sarili mo at papangalagaan mo kung naman yung mga bagay na pinaghirapan mo. And this is something the Five of Wands, big competitors, competitions, mag-iingat ka lamang, no? Kumbaga, sinasabi dito, sa bawat eksena mo, kailangan alam mo kung ano yung magiging consequences. Hindi pwedeng ura-urada, hindi pwedeng bira-birada, no? Kailangan pag-iisipan mo sa bawat kilos at galaw mo. What is additional messages with an angel spirit for finances and career? So this is a Three of Cups with a celebration. There is a lot of celebration coming in for you. This is there's an Eight of Pentacles with a focus, no? Mag-focus ka sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Huwag ka magpapadistract, huwag ka magpapaloko, huwag ka magpapadumubudol dahil isa sa nagiging struggles mo dito yung anxieties and overthinking, no? Isa sa nagiging balakid yan yung mga sinasabi nila against sa'yo. Kailangan marunong kang dumedma. Ide-distract ka nila para hindi ka maging matagumpay. Kailangan marunong kang dumedma at marunong kang salain yung mga impormasyon na binabato sa'yo at mga impormasyon na binibigay sa'yo. Dahil hindi lahat ng mga impormasyon makakatulong sa'yo. Ang mga impormasyon na minsan na binabato sa'yo ay para makasira sa mga gagawin mong action sa lahat ng plano mo. Na kailangan marunong kang tumanggap ng mga bagay na alam mo magbibigay ng magandang outcome or outlook or something magandang eksena sa'yo. Hindi ka dapat bumabase sa mga sasabihin ng iba. Bagkos salain mo, tapos kapag alam mo yung maganda or may benefits ka doon sa eksena na yun, pero kung may doubt ka, kumbaga marunong ka dapat dumedma. What is additional messages for love life? Sa love life mo, there's something the King of Wands, so something ambition. Na mas matalas na yung utak mo ngayon pagdating sa love life. And this is the Empress card. Kasi parang binago na yung ikaw Na parang nagkaroon ka dito ng parang, I love myself more. Na parang, there's something, parang binuo mo yung sarili mo na may taong mandarating, buo ka na, hindi na nila masisira na basta-basta na pag umalis sila or niloko ka nila, hindi ka na basta-basta maapektuhan. No? At the same time, pagdating dito sa something, sa inyong relasyon, maaaring magkaroon kayo ng supling or maaaring mabuntis ka o magkaanak ka or maaaring sa relasyon nyo, maaaring maliwanag na ang utak nyo. There's something in your beginning pagdating sa relasyon. And because this is something the Emperor, mature. See? This is something maturity. No, talagang minature kayo sa lahat ng sacrifices, obligation, responsibilities, and situations. Additional messages pagdating sa health. Pagdating sa health mo, there's a Five of Cups, no? There's something disappointment and regret. There's a Nine of Wands for something resilient. Kailangan kumaga resilient and resilient, of course. Para, kumaga meron silang connecta, no? Parang sinasabi na magtiyaga ka sa kung ano man ang mga bagay na ginagawa mo. At the same time, no? Kumbaga, iwasan mo, no? Na mag-isip ng mga negatibo, no? Kumbaga, masyado ka ditong napupusrate and go-overthink. Okay, so let's see. What is additional messages with a magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent what?
Represent with a let go. See, let go of control issues and even the situations, no? Excuse me, guys, and this is something, connect with the nature. So, see, tingnan mo yung environment, yung eksena mo. Dapat alam mo sa sarili mo may improvement, no? Kumaga, yun ang nangyayari ba sa'yo? May development ba? May something, changes ba? So, let's see what is the synchronicities. Represent what? There's a speed. Bibilis ang takbo ng eksena dito. And this is something, oh, wow, a solution. Wow, this is something formula. Malalaman mo na yung what is the formula na paano mo pagyayabungin, paano mo mapapalakas ang iyong finances, or paano mo maayos ang iyong relationship, or even yung sa iyong health. Alam mo na, there's something solution. And because this is something, a creativity, no? Mas palawakin mo pa yung kaisipan mo dito. And this is something, see, there's an invitation. Ito yung sinasabi, no? Madaldal ka dito. Ngayon, mas maganda yung marunong ka na lang makinig. Iwasan mo yung mas maraming dada, no? Iwasan mo yung mas maraming chika o kwento. Patunayan mo, no? Hindi ka dapat more on talak-talak or kwento-kwento. Dapat alam mo na meron ka ring galaw at gawa. What is the yin and yang oracle card? And there is a toxicity. So I told you so. There is a toxicities, no, na kailangan mong pakawalan. There is something environment na sense sa course co-workers. May mga katrabaho kang toxic. And this is something a dreams, no? Maaring pinapakita sa panaginip mo to, or may mga matutupad sa mga pangarap mo. And there's a spy looking, watching at you. I told you so. There's a spy looking, watching at you. And this is something assistant with the spirit guides. No? Talagang pinapakita dito na ginagabayan ka ng ating angel spirit guides. So let's see what is the Romance Angel Service and what? For Mystic Love Oracle deck. Represent with the safety, no? Parang sinasabi dito, alagaan mo yung sarili mo, kumaga, i-ano mo yung pakiramdam mo, no? Palayain mo yung lungkot na nararamdaman mo, yung mga disappointment, and this is something a must, no? Mag-ingat kapag dating sa relationship, meron dito nagpapanggap at merong hindi totoo sa sinasabi at sa relasyon nyo, no? Kailangan of transparency kayo. What is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent go forward fearlessly. Kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan, walang kinikilingan. And this is there is something pay attention to your dreams. See, kumbaga magpay attention ka sa pangarap mo. Kung ano ba talaga intention mo, no? Kumbaga ano ba talaga yung purpose mo. Yun doon ka dapat tumutok. What is additional chakra messages? And because this is something of acceptance. No? Ito yung sinasabi ko pagtanggap. No, tanggapin mo lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Gawin mong aral lahat ng mga pagkakamali mo. And this is something a prayer. No, lahat ng mga pinagdadasal mo, matutupad yan. And this is something rejection. I told you, di ba? Marunong ka dapat mag-reject ng mga sumusulsol at gumagambala sa utak mo. And this is something and despondence. Kung hindi, maguguluhan ka hanggang sa matuliro ka, hindi mo magagawa talaga yung plano mo. Diba? Mayroon talagang sumisira at lumilin lang sa'yo. Mag-iingat ka. What is additional messages dito with an angel spirit? And there's an infinite abundance. See, ang kasaganan talaga walang humpay sa iyo eh. Alam mo guys, may swerte ka dito. Kailangan gamitin mo sa wasto at tama. And this is something energy healing. Some of you guys, no, kailangan mo ng healing session dito. May nasisense ka palipad hangin dito para mawala ka sa control at para maguluhan yung utak mo. Ito yung malaking factor na nasisense ko dito. What is the Monsology? What is the Monsology represent what? Expect the powerful change. So, see, mag-expect na doon mga biglaang pagbabago. And this is something nothing will come this situation. Walang mangyayari sa situation nang hindi ka nag-take ng action. What is the angel's answer? Represent what? And there is something better. No, see, may mas magandang pang kahihinat na ng eksena nito. And there's something as your angels. Kailangan mong kausapin yung mga gabay mo, tulungan ka. No, ilayo ka sa mga taong nagbibigay negatibo sa'yo. What is Archangel Raphael messages? Represent with the home help. So, kailangan talaga ng tulong ng inyong tahanan. What is additional messages with an angel spirit guides? And there's a grounded and shielding. See, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. And see, there's a planting. Magtanim ka lang na magtanim ng mga magagandang eksena. No? Magpursige ka, mag-ipon ka, mag-imbak ka, mag-invest ka. And this is something, go for it. No, kumbaga may mga bagay na
ilaban mo. No, kung alam mo ito yung mga bagay na makakabuti sa ilaban mo. So, let's see what is additional energy represent what. And there's a broken hearted. There's a lot of disappointment. But, you need to accept that. No? Acceptance. Kailangan mo to manggap. Hindi pwedeng, kumbaga, yung mga bagay na pagkabigo, pagkasira, magsisink in sa'yo para, para mag-isip ka, mag-overthink ka. Iwasan mo. And this is something that women holding a coin. No? Some of you, if you were a woman, marunong ka umawak ng finances. If you were a man, yung person mo marunong umawak ng finances. And there's a financial constraint. So, mag-ingat lang. Kasi nakakaranas ka ng financial poverty or something, financial crisis, not because of your luho or bisyo. Or either sa mga walang katotohanan bagay. Kailangan maging matalino ka dyan sa paggastos. Additional messages. And there's a death card for a transformation. Ang laking pagbabago na magaganap mo ngayong linggo to. And this is something, discipline. See, ito yung sinasabi ko, disiplina ang kailangan, no? And this is something growth. Mas lalo kang palalawigin at pagyayabungin kapag marunong kang dumisiplina sa lahat ng aspeto. What is the Romance Angels represent what? What is the Romance Angels represent what? Represent, we don't pay attention to the red flag. O, see? Kung itong bagay o tao na to hindi makakabuti sa'yo, let it go. And this is something, may romantic feelings, no? May tao talaga magpapatibok at magpapakilig at hindi na magpapakilig, mamahalin ka kung sino ka man talaga. Kung ano man yung mga bagay na pangit sa'yo, kung ano man yung mga bagay na kaya mong ibigay, gano'n. And this is something the cosmic heart. So this is something devotion. No, kailangan mo magdasal para mailayo ka sa mga bagay o tao sa paligid mo na hindi makakabuti sa iyo. And there's a disease of the Bintaka. So this is something of potential. Kaya mo magtagumpay eh. Kumbaga may swerte ka, kayang-kaya mo maging matagumpay sa buhay. Ikaw lang yung gagawa ng paraan para makabangon at para maging successful ka. No, what is the Jesus loving quote said? Represent, we don't know, your Heavenly Father know that you have need all of this. So, alam daw ng ating Panginoon, lahat daw ng mga bagay na hinihingi mo at lahat ng mga bagay na gusto mo ay makukuha mo ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kumbaga magtiwala ka lamang sa ating Panginoon na lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo, there's something a reason and there's something a process. No? What is the angel's number represent what? Represent 1111 for wish coming true. So, matutupad talaga ang hinilig mo. You're in for a lucky break. It may come as a happy news. Experience of new opportunities or exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It is not coincidence but a gift from the faith. So dahil sa pananampalataya at tiwala mo, ito na, regalo sa iyo na po ang may kapal na matutupad ang pangarap mo at yung mga bagay na pinagdasal mo. Diba? And this is something 13:31 for good fortune. See, I told you, may swerte ka eh. There is something swerte na maaring dumapo na. Have faith is your skills and talent as they are of tool that can provide you with a bright future. A peace of God, good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on this way. Everything will work out in your favor. So, papabor sa yung sitwasyon. Kung gagamitin mo ng tama ang katalinuhan at kakayanan na ipinagkaloob sa iyo ng may kapal. Kung marunong kang kumbaga magpahalaga at marunong kang pagyabungin at palaguin yung mga bagay na binigay sa iyo, magtatagumpay ka. Maniwala ka. What is the messages of life represent what? Messages of life represent what? Messages of life represent forgiveness, no? Kapatawaran. Na hindi hadlang yung mga kabiguan, mga taong nagbigay sa iyo ng sakit at pigati para hindi ka maging magtagumpay. Bagkos gamitin mo yan, mga bagay na yan, para maging lakas mo, para maging matagumpay sa buhay. Tandaan mo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay may rason at may dahilan. Kaya gamitin mo yung mga bagay na yun para maging successful ka. Kumbaga sinasabi ito, what is the biggest revenge is being successful. No? Tandaan mo yan. So this is a weekly gabay for the month of December 18 hanggang December 24 for the sign of Libra. So Libra,
Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na gumapaw na biyayang manumalik sa inyo. At maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush!